hawak ng daan, ilang pangarap ang tutungo sa kaginhawaan. Ligtas na uuwi, ligtas na tatawi, tuparin ang dugo ng bayan. Ating ingatan ang kanilang kinabukasan. For the benefit of all, together we act the Rotary way. United Rotarians are we. United Rotarians are we. Servants of God and humanity, we are just selfless, loving, and humble. In truth, fairness, goodwill, and friendship. Narito na ang programang kaabang-abang, programang bubuhay sa interes ng sambayanan mula sa turismo, kultura, tradisyon at sining. Si NJ Puntil sa Eksenang Lokal. Eksenang Lokal, dadalhin tayo ni NJ Puntil sa iba't ibang mundo ng pagpipinta, pagguhit, paglililok, sining at iba pa. Eksenang Lokal at si NJ Puntil.
Narito na ang pinakabagong inaabangang programa sa Digital TV. Good Morning, Kuyaks! Programang hitik sa impormasyon, serbisyo publiko at its best public service at its finest. Good Morning, Kuyaks! Sa pangunguna ni Bayaning Chuper, Superman Alex Sabaton at ang kuyang ng lansangan, Colonel Edison Bong Debria. Masiglang talakayan, malalim na usapan. Good Morning, Kuyaks! Handa ka na ba? Sa lawak ng daan, ilang pangarap ang tutungo sa ginhawaan. Ligtas na uuwi, ligtas na tatawi, tuparin ang dugo ng bayan. Ating ingatan. Hello, good evening to everyone. This is me, Attorney Zo, and today is Saturday. Since dahil Sabado na naman, meron na naman po tayong Happy Hour podcast. So, nandito na po tayo sa ating ika-24th episode ng podcast natin. And lagi lang po tayo magkikwentuhan every Saturday. So, for tonight, kasama ko lagi ang aking sister and babe, si Ram. Hi, Ram. Hi, good evening everyone. And of course, na-miss ko kayo dahil last week I wasn't able to come here. I was sick. But now I'm back with Attorney Zo. And of course, sobrang excited kami tonight, di ba? Ang aming title tonight is Marriage Life Unfiltered. So it's all about marriage life. And excited din ako pakilala ang aming mga guest. Ayan. Of course, our first guest is papakilala ni Attorney. Ayan. So, para sa gabing ito, nagpapasalamat kami kasi andito na naman yung isang napakaganda at napakabait naming kaibigan, si Miss Chill. Hello, Chill. Hello. Ayan. Hi, girls. Si Chill, ano siya? Meron silang vlog, which is family-oriented. Kung maaalala nyo, siya yung nag-trending sa TikTok na more than 2 million views. Yung time na nagkaroon ng speech yung anak niya. During the wedding, no? During Their the wedding. Oo. So, after that, Nagdire-diretso nagdire-diretso na sila. So, as an influencer, a family-oriented influencer. vlog. And may mga adventures na rin sila nakikita namin Parang sinusundan namin, maalis sila, gano'n. Mga staycations, ayan, nakakatuwa. And it's around the Philippines, tell us more, di ba? Yes. So, so thank you. Glad to have you. Thank you for inviting me once again. So, it's really a pleasure na nag-visit kami sa Happy Hour. Yes. Love ng family namin ng Happy Hour, tsaka kayong dalawa. Thank you. Thank you so much, Cher. Pero bago tayo mag-start, as in bago tayo magtuloy-tuloy ng story natin,
Ano muna, babatiin muna namin yung mga kaibigan namin na laging nakatutok dito sa Happy Hour Podcast. Isa-isahin natin Hello kay Honey, hello kay Nadine, ayan, Nadine, na-miss ka na namin sa studio. Tapos, hello kay Marie, hi Marie Ancheta, hello Ate Marie, ayan, si Ate Rosalie, yan, mga lagi natin kasama dito sa Happy Hour Podcast. So, meron pa kaming guest actually, si Dr. Asan na si Dr.? Angelo. Dito pa naman siya. Si Oo. Dr. Angelo Base. So, Okay hintayin lang natin Oo. siya. Oo. Na-late lang si Dr. Angelo. But Dr. Angelo is one of the DSWD family, what do you call this? Family counselor. Tapos, he is also an author of a book that is entitled, teka, medyo mahaba yung title Ito, tamang guide sa paghihiwalay o pag-preserve ng marriage. Meron palang tamang guide sa paghihiwalay. No, but this is about your legal and not so illegal right guide. Yun ang sabi niya. Kasi Dr. Angelo has a law background and a PhD. This is his profile. He's a highly experienced professional with over 30 years of combined experience in law, corporate governance and family counseling, HR, and more. He holds advanced degrees including Doctor of Philosophy and multiple certifications in law, psychology, business administration, and family dynamics. Okay. Yan. Nice. So, hintayin lang natin si Dr. Angelo para mas masaya yung usapan natin dito. Oo. Tapos sa mga viewers natin, tsaka sa mga kapodcast natin, yung mga friends natin, alam niyo ba kung ano pag-uusapan natin ngayong gabi? Ano ba pag-uusapan natin ngayong It's gabi? marriage Sige. life unfiltered. Ayan. It's about marriage life, family. Ayan. Yung mga expectations, ano yung mga parang red flags, or parang ano yung i-consider mo. Yan yung mga itatanong natin sa mga bisita natin ngayong gabi. Oo. Yes. Ano yung mga dapat i-consider in the beginning of your marriage, ganyan, and how to get your marriage strong, parang get stronger, di ba? But before we tackle into that, pakwento muna tayo kay Chill. Pero tungkol wait, sa mga, ano natin muna, podcasters po natin, huwag niyo po palang kalimutan na mag-like, share, and subscribe sa Happy Hour. Kasi mamaya, mga sa dulong portion ng ating podcast, merong ibibigay na paraffle si Miss Chill galing sa page nila sa DS Crew. So guys, kung fina-follow nyo tong Happy Hour tsaka Vantage Point, i-follow nyo na rin po yung DS Crew. Ayan. Para makakita kayo ng mga staycations, saan pwede, makakuha pa kayo ng discount. Right. Yan. Tapos meron din, syempre yun nga, sabi ni attorney, meron surprise ang DS Crew for us later, di ba? Sa mga shares natin, continue to share, like, and subscribe Vantage Point Media. And later, aside from the gift from Chill, meron din tayong GCash, di ba? Yes, of course. Tsaka aside from that, no, maraming salamat po sa mga sponsors namin. Number 1 yung Rahaza, Marikina, local brand na sapatos. So makikita nyo rin sa Facebook yung Rahaza. Oo, Rahaza Fashion. Rahaza. Ayan. Thank you so much sa aming mga sponsor, Celestial Skin. Yes. Ayan. Thank you so much for sponsoring. Si Sil Paul Joyce, yung last time na namigay ng unan, yan, yung mga continuous friends natin na nagsusupport sa Happy Hour show. Yun. Thank you so much. And of course, yung mga butihing friends namin na laging nanonood, and friends and family namin na laging nanonood. Ayan. We're so excited. And, Okay. Oo. Sige, moving, ano na tayo, wala pa si baka ibang doctor yung masabi ko, Dr. Angelo. Oo. Pakwento naman tayo kay Chill about dun sa mga staycations nila. Oo, before. habang wala pa iba. Oo, habang Kumusta? nag-aantay din tayo ng viewers natin. Yes. Kumusta ang buhay na meron ng family-oriented vlog? Paano niya binago yung buhay niyo? Ganon. Actually, na-overwhelm kami. So, we didn't imagine yung i-receive kami ng viewers, ng tao na gano'n. So, after we went viral, actually ngayon, sa Philippine Star, nirepost siya ulit yung buong
speech, nasa 3.8 million na siya right now. And then, because of that, there's a lot of like brands na nag-start na kaming lapitan, nakikita kami sa TikTok, yan, sa Facebook. Right now, we are celebrating 40,000 viewers. Wow. That's why we are giving away few gifts lang naman. And coming syempre sa mga na-collaborate na namin na brand. So, ngayon, what we are doing is, nahanap na ng DS Crew ang niche niya. So, what we do now as a family content creator is we do travels, staycations, food, ganyan, activities. So, we our demographic is multi-generational. So, pwede sa edad natin, millennials, Gen Z. So, depende, teens, ganyan. So, Paano ang schedule nyo ngayon as a family? Kasi di ba marami ng brands, marami ng meron na. pag mga staycation, ano yun, weekly may booking na kayo? Yes. So, ngayon, weekly na namin siyang weekly na namin siyang ginagawa, adventure ng DS Crew. So, yun na tawag namin sa mga nanonood sa amin is travel mates. Kasi, di ba si Edward Seaman, sa second mate, chief mate. So, since kasama namin ang mga viewers, we call them travel mates. So, ayan. So, weekly na po namin siyang ginagawa. Every weekend, may mga schedule na po kami ng mga staycation na nako-collab po namin. So, again, thank you so much po sa naniniwala, nagtitiwala at nagbubukas po ng mga bahay, tahanan at hotels, resorts nila para po sa DS Crew. Maraming salamat po. Ayun. So, ito na. Sa mga ating kapodcast, ayan, ito sabi ni Honey, sabi niya, sakto para sa'yo yung topic. Bakit nakarelate ba? Madami ba? Oo nga, sino ba? Sino bang Casey Vidal. I-shout out mo ko dyan. Mentor Angelo Base. Si Doc Base. Si Doctor. Hinintay-hintay lang natin si Doc kasi may mga questions tayo na magandang makuha natin yung kanyang Correct. Kanyang input. So, about ito sa mga mga dapat i-consider bago tayo magpakasal o yan. Di ba? And aside from usapang love life. And aside from that, di ba? Ano yung mga road natin to get married? Kasi ngayon, I'm not sure we can ask Dr. Angela what are the count or what are the rates of Filipinos who are into getting married. Marami bang nagpapakasal ngayon o marami na lang nagli-live-in? Yes. Diba? Tsaka may mga naniniwala pa ba sa kasal? Kasi parang nag-iba talaga yung generation. But I think, marami pa rin naman naniniwala. Advocate pa rin naman tayo niyan. Yeah. Actually, nasubukan ko siya both. Live-in? Yeah, live-in and then getting married. So, I really, am excited for tonight kasi Yun na muna kakakasal ko lang diba? Oo, yun muna yung pag-usapan natin habang wala si Doc. Parang yung iba ba, ito yung isang tanong. Unang tanong. Sige. Ang unang tanong natin, ano bang mas okay? Magli-live-in muna ba bago ikasal? Or hindi naman guarantee na kapag nag-live-in kayo, kayo na rin. Oo. Sige, coming from kay Chel bilang personally, she has that experience. Actually, when you were young kasi, when we were younger, medyo mapupusok talaga tayo. So, dati parang ang daling magpakasal. So actually, I experienced it both kasi I had, this is my second marriage. I had my first. Yeah. The first one is out of, wala lang. Dahil mapusok. Dahil mapusok. Sige, let's do it. So, Let's get married. It's a fail. So, this time naman, it took a while before I got married. It took 13 years because ayoko nang gawin yung mga nangyari nung una. But with your first marriage, how did you guys separate na? A lot of things, vices, hindi nagkakaintindihan. There's a role talaga pag hindi kayo pareho ng values. Yes. It plays a big part. So, Ayan coming from Chel, na 2 beses ng kinasal. Yes. Her
her takeaway is important yung Values. shared values nyo as partners. Tama, I agree with that. Ako No? din, I agree. And you need to know kung sino talaga siya, yung papakasalan mo. Kasi Malalaman mo ba yun? Minsan hindi mo malalaman eh. siguro yung yung conversation dapat you have this like heart-to-heart talk. Kahit na mga dark secrets, you Deeper have to- talks, Oo, no? yeah, yung Communication. correct. no? Kasi sometimes meron pala siya past na hindi mo rin kayang i-accept pala. Or magiging issue siya pag tinuloy nyo. So, may mga ganun eh. Wala na kasi siya. So, my ex-husband died already. So, I don't want to touch that. Pero, importante na kilalanin mo kasi baka hindi siya yung taong para sa'yo. So, at least you know yung background. I understand your standpoint na parang let's not touch yung ex-husband mo, but in general, Yes, oo. like in general with men, at least we know who are we going to get married to. Yes. Di ba? Parang Yes. kilalanin natin silang mabuti, di ba? Alamin natin kung talagang tama ba yung pinapasok natin. Kasi there are men, or maybe women, hindi ko Yes. naman sinasabing lalaki lang, no? Na one step foot forward. Yung Right. parang pinapakita niya Yung is, yung best niya lang. Or maybe he's hiding something from you na hindi mo rin sure, di ba? Correct, oo. But of course, it happens to women as well, di ba? Correct. Nangyayari din siya sa mga babae na hindi rin pala alam ng lalaki na bungangera pala siya at the Correct. Yes, it's Di ba? two At the, ways, two ways. at the beginning, parang sobrang conservative niya, ganyan-ganyan. So, hindi rin natin alam. But, of course, we have to expound our relationship into something na dapat makilala kita in the beginning pa lang. Hindi na Correct. tayo magplastikan, no? Tsaka very important siguro yung realization ko was, don't marry for the wrong reason. Marry for the, kasi with what happened to us was that I had already shello kasi when we got married. So parang pressure na parang, So, how old is conservative. Shello when Then, mag-1 na yata. nanganak ka na, tapos kinasal kayo? Yes. So, tsaka yun na yun, nag-start na parang, kailangan na natin tong gawin. Kasi, conservative yung family ko eh. So, the decision is coming from because you already had a baby? Yes. Okay. Yun, tsaka yung, we are starting to buy property na parang, dapat sa amin ang dalawa. So, yung ang daming, talaga, bata. Yung sige na nga. Impulsive. Yes. Although, I was thinking then naman na who would have, di ba, hindi ko naman winish na maghiwalay kami. However, di ba, pero yun talaga yung mga reasons ko, anak na ako. So, hindi siya pala tama. Pero wait, sa second marriage mo, nag-live-in kayo? Yes. Nag-live Anong mas naging applicable sa'yo? I mean, mas nakatulong? Second marriage kasi I already have my first experience. So this time sinabi ko lahat ng ginawa kong mali, hindi ko na siya gagawin this time. But not all kasi is blessed to have a second chance just like mine. So that's why going here, yun yung parang i-share ko na wag kayong magmadali. Don't rush. And So then, kahit na mga 40 years old na sila, 50 years old, Yes, okay lang yun. okay lang yun. Oo, kasi I got married at 39. Okay. So, hindi ko na rin inisip na parang ko lang masaya naman kami. Tsaka I have kids na. So, parang hindi na rin nga talaga before. But then, mag-change yun eh. Hindi mo lang alam when. Pero ako, my perception about marriage and yung solemnity niya is when, sa religion ko naman na. So, being a Christian, yung Christian values. So, na siya, eventually. Pero, yun nga, that's why maganda yung topic natin para somehow may nagga-guide. Kasi during my time, wala. Hindi kasi, di ba, parang kung naabutan nyo to or parang kung nakaka-relate kayo, minsan, di ba, parang sabi nila, at the age of 20 to 30, dapat settled ka na. Pero minsan, yung 20 to 30 years old, minsan, dyan niya palang nahuhubog yung pagkatao niya, nag-enjoy pa siya. So, minsan ang hirap, napakaswerte nung iba na okay, yung naging decision nila, di ba? Yun. Ikaw ba? Ano ba yung setup? Like, Ako? are you live-in muna? Or parang anong take mo doon? Ako,
to be honest, hindi ko naman na-try na mag-live-in kami ng husband ko. Pero, I see a lot of friends that they do that, no? Pero for me naman, I was lucky enough to, like, when we get married, we are really sure that, we are really for each other. Kasi we've been steady in relationship for quite a while. I think for about 8 years when we decided to get married. And we grew up together. I was young and he was also a young guy. Parang nagtulungan kami to really grow up. Na parang if there's mistakes, parang we really like learn from it. Parang may natutunan natin dito, yung mga ganon. And of course, I believe it's a God-centered marriage. Yun talaga yung number one, that we both get closer to the Lord, and yun talaga yung guidance nung aming He is always the center of our family. I think that's the best, diba? I don't know with Chill, maybe you can share din. Yes, I agree. Your faith in your husband and his faith in you, and of course to the Lord, diba? Yes, yung relationship namin with the Lord came in latter part na lang, siguro one of, then nag-push din sa amin to do the right thing. So that's one thing. Pero during nagsa-start kami, it's more of like no pressure. So, kasi alam niya na I came from like a failed relationship, right? So, he knows na I have a lot of things to fix. And what's good about my now husband is that he is very patient and understanding with me. He just let me be. So, siguro in love din talaga siya. So, love na yun. But I think Love this is the talaga best ako. time for you to meet, no? Yes, Baka, yes. I think. So lahat talaga rin yan art of timing. Oo, diba? oo, tama. Baka kung 10 years ago mo siya nakilala, Baka hindi rin work out. Yeah. Kasi baka iba pa yung values nyo. Totoo. Iba pa yung mga gusto nyo. Oo, diba? Tsaka like you, Ram, si Ward kasi, Ward and I are friends. So, before parang we got together, we're friends, alam ko na yung ginagawa niya. So, parang talagang when we were, nung nag-start kami na maging together, para kaming friends, and then wala nang filter. So, yun yung na, walang best foot forward. Alam na namin kung ano yung mga... Barkada na kasi talaga kayo. Alam namin yung mga issues niya, o kaya yung mga topak niya. Ako din, alam niya na yung mga hindi ko ginagawa sa bahay, something like that. So, from the onset, alam niya na, i-accept ko to kasi hindi to marunong magluto or hindi to marunong sa bahay. So, siya na yon. So, bago niya pa ako nilapitan, siguro talagang sa guidance minsan talaga na wala siyang hinanap na kung ano ako, kung paano niya ako dinatnan, as is. Tapos, we grew together. So, ako, nag-ano ko sa business, siya hinayaan ko siya na magbarko, ganon. And then, also sa family. So, dapat yung kapartner mo should be supportive. Yes. Sa mga gusto niya rin sa'yo. Hayaan ka niya mag-grow. Okay. Oh my God, nandiyan na si Doc. Ayan na si Doc, oo. Ayan. Maraming. Hindi na po tayo magbe-break. Papapasukin na po natin si Doc dito. Oo, mas okay na. Ayan, Papasok kaway-kaway tayo. Oo. Dahil ganda naman sa podcast, feel at home. Yes. Wala nang break. Gina to. O, ayan guys andito na si Doctor. Ito yung name niya. Dr. Angelo Base. Oo. Mag-uumpisa na po tayo. Hi, Dr. Angelo Base. Ayan. Hello po. Opo. Ayan, Welcome. nakilala na namin kayo kanina. Welcome po, Dr. Angelo Base. Yes. Si Dr. Angelo Base po, ay isa po siyang author po ng book. Oo, ayan. About family or married life. Also, yung mga inaano niyo po, sir, no? Yung mga ina-advocate. Oo, ayan. Excited So, kami. sa ating mga viewers, kung meron kayong mga tanong, itanong niyo na to sa comment box habang andito pa si Dr. Base. Angelo, ayan. Oo, excited kami. Ayan, Doc, medyo nagsimula kami, nagpainit na kami ng topic namin about mag-live-in ba muna o magpapakasal na agad. So, Yung po ayan. isa naming tanong sa gabing ito, yung first question po namin would be, bago ba ikasal, ano po bang mas maganda? Mag-live-in muna sila para makilala nila yung isa't isa bago po mag-decide na ikasal?
Or hindi naman guarantee na porket nag-live-in sila ng 1 or 5 taon is assurance na yon na ikakasal sila or magiging maayos yung kanilang pag-aasawa po. Oo, yes. Yan po muna. Bumati po muna kayo, Doc. Sorry po. Good evening to everyone. Ayan. Salamat sa pag-invite sa akin. And ang dalawang bagay kasi kailangan natin isipin kung anong choices natin. First, kung hindi ka pakakasal, pero magli-live-in lang, hindi ka protected ng law. Ang treatment ng ating estado dyan is like a civil partnership. Para lang kayong mag-business partners. Oo. Oo. So, whatever happens to your relationship later on, you cannot enjoy the benefits given by the family code. Yan. And pag nagpakasal ka naman, of course, you are protected by law. Nagpirmahan kayo, it's like it's a special contract actually. The moment na pumirma ka, hahabulin ka ng batas if you fail to perform the obligations. Yeah. So, yun ang kailangan nilang pag-isipan. Yeah, that's my wife. Ayan. Hi, hello po. Good evening. She's Thank you, also Doc. a therapist. Oh, hello po sa wife ni Dr. Angelo. Yeah. You're also a good therapist of marriage, ano din. Ayan. Yeah. Okay. Sige, Doc. Tapos po, ito pa po yung isa naming tanong po sa aming mga guest. Yung mga nagbabalak po mag-asawa, lalo na po sa mga younger generation, kasi Doc ngayon parang yung iba kasi yung influence ng social media, yung mga napaperceive or yung mga pinapakita na sa napapanood nila, like lalo na yung mga engranding engagements, ganyan. Or wedding. Or weddings. Oo. Ano po ba yung maibibigay nating takeaway sa ating mga nanonood po? Ano yung mga i-consider nila bago sila gumawa ng big decision na magpakasal po? Given all these things that you watch over social media, hindi naman siya basis, ano? Hindi porke ginagawa ng marami, siyang tama. No? Meron talagang guidelines for you to follow when you decide to get married. Unang-una, sabi ng Family Code, Article 1, marriage is a special contract. And when we say special, may ordinary contract. So in ordinary contract, under the Civil Code, you can dictate your terms. While in special contract, yung marriage definition, you cannot impose your terms and conditions. So anong ibig sabihin nito? Yung lahat ng bisyo mo na nagpapasaya sa'yo, iiwanan mo yan, tatalikuran mo yan in favor of your spouse. The same mindset should have the other party. Lahat ng bagay na nagpapasaya sa kanya, iiwanan niya in favor of her or spouse. Ano ba yung nagpapasaya sa kanya? Yung mga party, yung mga bisyo, no? Bisyo, oo. Susugal, Oo. even yung paninigarilyo, kasi iiksi buhay mo dyan. And pambababae, hindi na ubra yun. Even yung pagiging maldita natin, bawal na. Bawal na sa marriage. Walang husband na matutuwa. Talagang may adjustment po talaga, Yeah. both sides. Walang husband na matutuwa sa asawang maldita. Ayun. Ayan. Parang kailangan matamaan yung mga viewers natin. This is the truth. Hindi ito masyado tinuturo. Ayan, So, di ba? Ina-enlighten tayo ni Dr. Angelo sa mga katotohanan na Yes, nangyayari sa totoo. bawat pamamahay ng ng ating mga fellow Filipino people, di ba? Yeah. Because, unang-una, kapag binitbit mo yung mga bisyo mo sa marriage, yung mga terms and conditions mo, actually, yan yung personality disorders natin. According to psychology. Kaya nga, when one seeks to annul his or her marriage, ang hinahanap ng korte is yung psychological incapacity, which simply means yung incapability ng tao to perform his duties or her duties to his spouse because yung sarili lang niya iniisip niya eh. Hindi niya ma-perform yung kailangan ng kanyang asawa. Kaya That's yun yung true. scientific basis for the court to annul the marriage. Wala nang pag-asa eh. At sinasabi pa nga ng mga eksperto niyan, yung disorder cannot be cured anymore because it emanated since childhood. I see. Yeah.
Paano, Dr. Angelo, kunyari, dapat bang maging open tayo sa ating mga financials? Kunyari, i-consider natin magpapakasal tayo. Di ba may mga tao na tinatago nila yung kayamanan nila? For example lang, or di ba, may ayaw nilang ipaalam kasi di natin alam, may mga rason sila. So what's your take on that? This is the practical side of marriage, ano. You enter a marriage, meron kang bit na baggages. It can be material baggages. Kasi kagaya niyan, mga mana or something na inipon mo on your own, takot ka baka mawala, kunin, no? Later on, kasi nga, if you don't have the prenuptial agreement before the marriage, hahabulin lahat yan. Oo. Pag nangutang siya nang hindi mo alam, tapos kahit matagal na kayo hiwalay, hahabulin ka pa rin. Ayun din, no, yung utang din, yung baggage. Isa Kaya sa talagang sa ano po, baggage no, yun. Dok, kapag nag-iisang dibdib ang dalawang tao, i-consider mo kasi isa na lang yung pagdidesisyon nyo pati sa finances mo. Right. Kaya yung finances na yan, if you don't make the prenuptial agreement, automatic doon kukunin yung needs ng institusyon ng marriage. And hindi na tinitingnan kung sino yung capable eh. Basta pareho required to contribute to the needs of the family. Ikaw, Chel, anong take mo dyan? Like, yung parang financial decision kapag mag-asawa na, anong approach? Or parang, yung approach lang? Yeah, right now kasi it was different na when we got married, na talaga siya, one na lang kami. So before kasi medyo ma-pride pa ako. So yung mga decision ko lang. Ngayon, nag-start na akong mag-ask na, ganyan. So tinatanong ko na siya kasi kino-consider ko na whatever happens to me, bad decision, good decision, He's gonna be there. Yeah, He's oo. gonna be So, there for you. ano ko na siya, more on parang hot ako na siya kasi we're one already. So, mas conscious na ako sa ganun. Kaya, I think, medyo okay na. Dati kasi hindi, nagugulat na lang siya kung ano mga ginagawa ko. Mas nakatulong din sa Mas pagsasama nyo. Yes, mas nakatulong. Tsaka yung for me also, parang somehow, na-lessen yung burden ko. Kasi before, I thought na it's me, parang ganyan eh. Kasi hindi pa kami kasal. So at the end of the day, wala pa akong, like sinasabi ni Dr. kanina, ni Doc kanina na parang, wala pa siyang talagang legally na obligation sa akin. But right now, na parang, dalawa na kami, may katuwang na talaga ako. May katuwang partnership na talaga Yes, siya. yes. So talaga ngayon, na hindi ko na lower my guard, lower my, alam mo yun, na parang, na to, talagang hanggang dulo na talaga to, kaming dalawa na talaga. So, yeah. If you will recall, civil code, ang lalaki ang obligated to provide for everything. Nang pumasok yung family code, 1989, pinantay na yan. 1986, yan, pinantay na. So, both can be Contributing. responsible for all Responsible for that. whoever is capable. Sabi ko pa naman, my money is my money, his money is my money. Oo. Ayan. May laban pala, no? May laban pala si husband. May laban na. Oo. By 1986, the family code was being revised that educate natin yung mga viewers natin, na it was being revised according to Dr. Angelo na may contribution na rin ang mga babae sa pamamahay. Yes. Especially Equal na. if sometimes there are women that are really boss lady, they are more earning than sometimes with the men, 'di ba? Hindi na natin maano. Pero iwasan din naman natin, of course, yung mga lalaking mapang-abuso naman with the different story naman yun, di ba? Even if the lady is earning, of course, both of you are going to be equally contributing to the house. Tama po ba, Doctor? So, talking about financial also, ang payo ng mga eksperto, let's say, pag gusto mong tumulong sa pamilya mo, dapat i-total niyo muna lahat ng needs niyo. Kung ano yung matira, yun lang ang capacity niyo to help. Hindi siya pwedeng Kukunin.